1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko akalain na ang bayad sa pagkawala ni Changshan ay aabot pala ng 1,000,000. Buti na lang ang kapatid niyang si Changhai ay puro bisyo ang inatupag at baon pa sa utang, kaya hindi niya makukuha ang karapatan sa batang pabigat na to. Kung hindi, hindi mapupunta sa atin ang perang ito. Ang perang pampatayo ng negosyo. Eto na, di ba? E paano na yang batang pabigat? Nawala si Changshan para iligtas ka. Bagay lang yun sa kanya. Hindi naman natin siya pinilit. May iniwan pa siyang pabigat dito. Balak mo ba talagang alagaan siya? Alagaan muna natin. Nakuha na natin ang pera para hindi tayo pag-usapan ng ibang tao. Saka, Changshan, di ba sabi niya, swerte ang batang yan? Swerte, kamalasan ang dala niya sa mga magulang niya. Isa siyang salot. Huwag kang matakot, munting ibon. Siguradong gagaling ka rin. Tatay, gaganda rin ang buhay natin. Fubao. Ikaw na batang pabigat ka, anong ginagawa mo? Alis. Halika rito. Ikaw na malas ka. Nakuha mo pang galawin ang gamot na para magkaanak ako ng lalaki. Gusto mo ba na wala na akong maging anak habang buhay? Tita, pasensya na po si Fubao. Pakiusap, tita. Huwag niyo pong saktan si Fubao. Ikaw na malas ka. 2 taon akong di nagkaanak dahil sa'yo. Leleksyonan kita. Hindi po malas si Fubao. Sabi ni tatay swerte raw si Fubao. Sumasagot ka pa. Ang tatay mong wala na, matagal na siyang wala. At ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ang mga sinasabi mo ay talagang walang katarungan. Ang tatay ng batang yan ay nagbuwis ng buhay para iligtas ang asawa mo kaya siya nawala. Pagbabayaran mo ang ginagawa mong yan. Pagbabayaran? Kung wala ang malas na yan, matagal na sana akong nagkaanak ng lalaki. At ako si Pamilya Wu ay matagal nang naging pinakamayaman sa Haicheng. Kung hindi nyo gusto ang nakikita nyo, kunin nyo na lang ang batang pabigat na ito at umalis kayo. Halika, dali, sino ang gustong kumuha sa kanya? Hemp. Nakita mo na? Isa kang pabigat, walang gustong kumuha sa'yo. Umalis ka na sa harap ko. Halika rito. Lumabas ka. Tita, hindi po malas si Fubao. Gusto rin ni Fubao na si tita ay magkaroon ng batang lalaki. Mahal ko. Tita, papasukin niyo po si Fubao, tita. Ano? Ano? Tita, Pumayag ba si Tagapangulong Jiang na ibigay sa iyo ang 5 bilyong proyektong iyon? Talagang malas ka sa buhay. Bilisan mo, dalhin mo ang kamalasan mo at lumayas ka sa harap ko. Kapag wala ka na sa buhay ni Pamilya Wu ngayon, siguradong uunlad na kami agad. papasukin niyo si Fubao. Ano? Ang pakikipagtulungan natin sa pamilya Jiang ay maaagaw na ni Wu Group. Sige. Naintindihan ko na. President Gu, anong gagawin natin ngayon? Hindi na makakapaghintay pa ang Gu Group natin. Si Pamilya Wu? Si Pamilya Wu na naman. Palagi na lang nilang nakukuha ang pinakamagandang pagkakataon. Iikot mo ang sasakyan. Muli akong magsusumamo kay Tagapangulong Jiang. Nabigyan tayo ng huling pagkakataon. Masusunod po, iikot ang sasakyan. Papa, miss na po kayo ni Fubao.
Ihinto ang sasakyan. Iparada mo. Ay, President Gu, Bata, okay ka lang ba? Bata. Bata, gumising ka. Papa, wag mo pong iwan si Fubao. President Gu, ang init niya, anong gagawin natin? Dalhin siya sa ospital. Hindi ba't pupunta pa kayo sa pamilya Jiang? Kapag natapos na ang pamilya Jiang at pamilya Wu sa pagpirma ng kontrata bukas, tapos na ang kumpanya natin. Tungkol sa pakikipagtulungan, pag-usapan na lang natin mamaya. Ang mahalaga ngayon ay dalhin ang batang ito sa ospital. Sakay na. President Gu? Gu, Kumusta ang panig? Ni Pamilya Jiang? maaga pa lang, nagpadala na ako ng mensahe sa assistant ni Tagapangulong Jiang. Pero, natatakot ako na baka si pamilya Jiang at si grupong Wu ay nakapirma na ng kontrata. Ang Go Group ay nasira pa rin sa mga kamay ko. Siya ang kuya na nagligtas kay Fubao kagabi. Gising ka na pala? Anong nararamdaman mo? Maayos lang si Fubao. Salamat po, kuya. Fubao pala ang pangalan mo. Nasaan ang mama at papa mo? Walang mama at papa si Fubao. Sabi ni tita, malas daw si Fubao. Lahat sila ay takot na magdala si Fubao ng kamalasan, kaya ayaw nila kay Fubao. Huwag kang matakot, Fubao. Gusto kita. Simula ngayon, ikaw na ang magiging kapatid ko. Ayos ba yon? Talaga po? Hindi po ba takot si kuya na magdala si Fubao ng malas? President Gu, kapag hindi natin nakuha ang kontrata, ay talagang mabubura tayo. May gana ka pa ba talagang mag-ampon ng bata ngayon? Humihiling si Fubao na sana ang kuya ay makakuha ng pakikipagtulungan. Ikaw na bata ka. Kahit ang pakikipagtulungan ay hindi mo alam kung ano. Paano namang mangyayari? Halo, magandang araw. Sige po, ipaparating ko po kay President Gu. President Gu? Ang pakikipagtulungan ni Tagapangulong Jiang para kay pamilya Wu ay kinansela na. Sabi nila ay, muli raw tayong isa sa alang-alang. Sabi pa, pumunta raw tayo para dumalo sa kanyang birthday party. Kinansela na. Bakit? Ang sabi, si Wunan daw, hindi sumipot sa usapan ng pamilya Jiang. Fubao. Talagang isa kang munting swerting bituin, ha? Presidente Gu, anong ginagawa ninyo? Hindi dapat nagkakahawakan ng lalaki at babae. Sino ang nagbigay pahintulot sa'yo para halikan ang kapatid kong babae? Hay, adik ka talaga sa kapatid. Kapag parehong lalaki, pwede na bang maghalikan? Huwag mo siyang pakinggan. Maayos naman akong nagmamaneho. Bigla na lang akong nabangga ng walang dahilan. Ngayon, ayos na raw. Hindi sumipot sa usapan ng pamilya Jiang. Binalik na naman ng mga Jiang ang kontrata. Kasalanan lahat ng malas na batang iyon na nagdala ng kamalasan. Kung hindi dahil doon, paano masisira ang kooperasyon? Pagkaalis pa lang ng malas na batang iyon, agad nawala ang pakikipagkooperasyon. Hindi kaya, siya talaga ang ating swerteng bituin? Siya? Suwerteng bituin. Kung ganon, ako na si Wu Zetian.
Talaga naman. Anong nangyari? Ano pa nga ba? Kakapaalis ko lang ng sumpang iyon. Agad nang nagreaksyon ang tiyan ko. Sa tingin mo, siya ba'y suwerte o malas? Oo nga. Mukhang epektibo. Ang gamot ng mahiwagang doktor. Bukas bumalik tayo. Para tingnan kung ang nasa tiyan ko ay tunay ngang mahal na anak na lalaki. Magpahinga ka ng maayos. Huwag gumalaw. Nakita mo ba? Dinala ng nakatatandang young master, ang isang batang babae. Hindi kaya. Siya ang anak sa labas ng amo na babae. Sabi raw noon ay dahil sa kanya. Kaya nagkaroon ng aksidente si Sir at si Madam. Munting young young master. master. Tara, Anak sa labas? Siguradong itataboy ko ang anak sa labas na iyon palabas. Fubao, magpakabait ka. Kumain ka pa ng marami para tumangkad ka. Xiao Shun, gising na. Kaarawan na ni Tagapangulong Jiang sa susunod na mga araw. Gusto ko siyang tulungang makuha ang approval para sa kooperasyon kay Donggang. Ngayong gabi, pakiusap, tulungan mo akong kunin yon. Nareserba ko na ang tiket sa eroplano. Napakahalaga talaga ng bagay na ito. Xiao Sun! Asya, ang pangalan niya ay Fubao. Siya na ang magiging kapatid mo simula ngayon. Fubao, siya ang iyong kuya. Ang tawag sa kanya ay Gu Iksun. Ito ba ang anak sa labas na naging dahilan ng pagkawala ng mga magulang ko? Wala akong kapatid? Hinding-hindi magkakaroon kailanman. Gu! Gu! Sun! Fubao, maayos ka lang ba? Mabuti si Kuya kay Fubao. Hindi dapat siya bigyan ng problema ni Fubao. Dapat gumawa ng paraan si Fubao para maging magkaibigan kami ni Kuya. Kuya, sandali lang. Kuya, kumukulog sa labas. Natatakot si Fubao. Umalis ka riyan. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kuya, sandali lang. Ibinigay ito ng tatay kay Fubao. Kuya, isuot mo to. Kapag lumabas ka, hindi ka na matatakot sa kulog. Ibinigay ni tatay? Masyado ka na bang nagmamalaki at nagpapakitang gilas ka sa harap ko? Masama ka talagang bata. Gagantihan ko ang nanay ko ngayon. Dadalhin kita sa ampunan. Hindi po. Si Fubao ay hindi masamang bata. Nagmamakaawa ko, kuya. Huwag niyo pong dalhin si Fubao sa ampunan. Ayaw mo pa ring aminin? Hello? Ipag-ugnay mo ako sa isang ampunan na pinakamalayo sa Haicheng. Nagmamakaawa ako, kuya. Huwag niyo pong itapon si Fubao sa ampunan. Ganyan lang ba ang tapang mo? Nag-iisip ka pa rin agawin ng ari-arian? Walang kwenta. youngest young master. Handa na po ang sasakyan. Maiwan na po tayo ng eroplano kapag di pa tayo umalis. Kuya, sandali lang po. Alang po. Bitawan niyo ako. Palabasin niyo si Fubao. Nagkamali po si Fubao. Palabasin niyo si Fubao. Nagkamali po si Fubao. Dahil sa batang yon, hindi ako nakahabol sa eroplano, talagang papaparusahan ko siya pag-uwi ko. Kuya, Xiao Shun, maayos ka lang ba? Nabalitaan ko lang na ang eroplanong sinasakyan mo ay naaksidente. naaksidente ang eroplano? Ako,
Dapat ay nakasakay ako sa eroplanong yon. Pero, Kuya, si Fubao na batang ito, saan mo siya nahanap? Anong bata? Anong sinasabi mo? Nakita ko lang si Fubao sa tabi ng daan. Ano? Kuya, Fubao. Patawad. bakit po naghihingi ng tawad si kuya? Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nailigtas ni Fubao ang buhay ni Kuya. Inapi pa ni Kuya si Fubao. At itinapon pa ang regalong ibinigay sa akin ni Fubao. Masamang tao si Kuya. Kapag pinatawad ni Fubao si kuya, hindi na masamang tao si kuya. Sayang lang. Ang gawaing ibinigay sa akin ni Big Brother ay nasira ko lang. Anong gawain po iyon? Mahalaga ba iyon para kay kuya? Kulang tayo sa pera? Kailangang makuha ni Kuya ang permit. Para matulungan si Big Brother na makuha ang pakikipagtulungan sa tagapangulong Jiang. Para ang pamilya natin ay lalong bumuti. Huwag mag-alala si kuya. Siguradong makakakuha si kuya ng napakaraming pera. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil humihiling si Fubao. Ang mga hiling ni Fubao ay talagang nagkakatotoo. Ano naman ang hiling ni Fubao? Sana po ni Fubao ay makakuha ng napakaraming pera si Tito. Sana rin po ay magkaroon ng batang lalaki sa tiyan ni Tita. Babae ang nasa sinapupunan. Ano? Walang silbi. 3 henerasyon na kaming puro lalaki sa pamilya Wu. Tapos babaeng walang silbi ang ipinubuntis mo? Bakit ka sumisigaw? Kung hindi dahil sa iyo na pinilit alagaan ang malas na batang iyon, hindi sana ako mamamalas at magbubuntis ng walang silbi. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Master, may paraan ka ba? Ito ay base sa mga sinaunang kasulatan. Ang ginawa kong pildoras na pampabago ng kasarian ng sanggol. Basta uminom ka ng isa bawat araw, siguradong manganganak ka ng malusog na batang lalaki. Tungkol naman sa presyo, bibigyan ko kayo ng discount. Ganitong halaga. ₱2,000,000 para lang sa isang gamot na to. Bakit di na lang siya magnakaw? Anong gamot yan? Para yan sa magiging anak mo. Hoy! Ano? Anong problema? Itong si Jiang Mingzhu. Malinaw ang napag-usapan namin dati. Nangakong bibigyan pa ako ng pagkakataon. Tapos bigla, pinaglalaban na naman kami ni Gu Group muli? Hindi ba't pinagmumukha niya akong tanga? Si Gu Group? Yung malas na yon at malapit ng maluging pamilyang Gu. Natatakot ka sa kanila. Hindi ko alam kung anong swerte ang nakuha ni Gu Group kamakailan, pero mula sa kamay ko, ay nakuha niya ang ilang mga proyekto. Sa tingin ko, huwag ka nang mag-alala dahil may magandang balitang dumarating. Bakit kasama ni Go Ching? Si Fubao? Hayaan mo na sila. Basta't kasama nila ang malas na yan, matatapos na ang maliligayang araw nila. Pagdating ng oras, siguradong sa atin ang kontrata. Pero, may gaganaping birthday party si Jiang Mingzhu sa susunod na mga araw. Para sigurado, pumunta ka at makipag-usap ka sa kanya ng maayos. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maaalala niya ako. Sige, Ikaw na malas ka. Panoorin mo ako. Kukunin ko ang lahat ng mga kontrata nyo. Tara na. Fubao, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Parang may naninira kay Fubao. Maayos lang si Fubao. Bakit kailangang pabilhan ni kuya si Fubao ng maraming damit? Siyempre, para kay Fubao.
ay maging maganda ang ayos niya. Gusto mo bang sumama sa party, Fubao? Maraming masasarap na pagkain doon. Sige po, sige po. Tara na. President Gu, kung makukuha natin ang tiwala ni tagapangulong Jiang, hindi na tayo mamomroblema sa mga susunod na proyekto. Kuya, huwag kang mag-alala. Naniniwala si Fubao sa iyo. Siguradong magtatagumpay ka. Cake? Sana ay humaba pa ang buhay ni President Jiang at laging maging malusog. Huwag na kayong mahiya. Itong cake na ito ay bagong gawa ng kusinero namin. Masarap talaga ang lasa nito. Tikman ninyo. Sige, sige. Sana ay humaba pa ang buhay ni President Jiang at laging maging malusog. Huwag na kayong mahiya. Itong cake na ito ay bagong gawa ng kusinero namin. Masarap talaga ang lasa nito. Tikman ninyo. Sige, sige. Huwag Fubao! kainin. Ay, Kaninong bata ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po talaga, President Jiang. Kapatid ko po siya. Kung gusto nyo, babayaran ko na lang ang damit nyo. Babayaran? Ito ang tanging obrang iniwan ng guro ni President Jiang. Napakaganda at walang katumbas na halaga. Kahit ibenta nyo pa ang buong pamilya nyo, hindi nyo ito mababayaran. Naku, lagot ang pamilyang Gu sa pagkakataong ito dahil kinalaban nila si President Jiang, asahan na nilang mawawalan sila ng pera. Hindi po sinasadya ni Fubao. May masamang sangkap ang cake. Huwag kainin. tumahimik ka na. Mula ngayon, ako, si Pamilya Jiang, ay hindi na muling makikipagtulungan sa pamilyang Gu. Madam. Paanong magkakaroon ng masama sa cake na to? Sa tingin ko, sinasadya mo talagang manggulo. Madam, sa tingin ko tayo ay... Anong nangyayari sa'yo? Tumawag kayo ng tulong. Madam, huwag kainin ng cake. May masama rito. Madam, ang bagong katulong sa kusina ay naglagay ng kamoteng kahoy na may lason sa loob ng cake. May lason ng cake? Hindi yan pwedeng kainin. Naku, Mabuti na lang at hindi kinain ni Madam ang cake. Ang batang ito, hindi sinasadyang nailigtas ang buhay ni Madam. Totoo yan. bata. Ano bang pangalan mo? Ako po si Fubao. Fubao? Bakit mo na lamang may lason sa loob ng cake? Naramdaman po ni Fubao ang isang masamang bagay. Natatakot po si Fubao. Fubao? Mali ang naging hinala ni Lola sa'yo kanina. Hihingi si Lola ng tawad sa'yo. Ibibigay ko to sa'yo? Mapapatawad mo ba si Lola? Ito yung nakuha ni Madam sa halagang 1 bilyong piso. 1 bilyon? Ibinigay lang niya ng ganun-ganun lang. President Jiang, ito po. Masyadong mahalaga ito. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa akin ni Fubao, hindi ko na sana matatamasa ang mga bagay na ito. Ang swerte naman. Salamat po, Lola. Walang anuman. Binatang Gu, alam kong ang inyong kumpanya ay dumaranas ng ilang pagsubok. Nitong mga nakaraang araw, nagsumikap kayo para sa isa kong proyekto. Ngayon, mayroon akong 5 bilyong pisong proyekto. Sa inyo na ito. 5 bilyon? Isang proyekto na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Nako. Maraming salamat po, Tagapangulong Jiang. Fubao, pipirma lang kami ng kontrata ng kuya mo? Maglaro ka muna rito, ha? Opo. Ang bait talaga. Tara na. Tagapangulong Jiang. Ito pala ang bahay ng pinakamayamang pamilya. Ang gara naman. Malas na bituin. Anong ginagawa niya rito? Huwag mong sabihing dadalhan na naman niya ako ng kamalasan para sirain ang plano ko. Bruha ka. Anong ginagawa mo rito? Tita? Hindi ko alam na
Kayong mga pamilyang Gu ay may maliit na kapatid pala. Sa totoo lang, si Fubao ay? Napulot ko lang. Napulot lang? Walang pamilya si Fubao. Kung ganoon, sa nakalipas na mga taon, siguradong marami siyang pinagdaanang hirap. Mabait at cute si Fubao. Gusto ko siya sa unang tingin pa lang. Gaya nito, ituturing ko siyang apo. Mula ngayon, hindi lang kuya ang magmamahal sa kanya, pati na rin si Lola. Hindi ako ang dapat magdesisyon yan. Kailangan nating tanungin si Fubao. Sige, tatanungin ko ang magiging apo ko kung papayag ba siya o hindi. Huwag kang makipag-anak sa amin. Tinatanong kita, anong ginagawa mo rito? Baka naman, balak mong magnakaw. Hindi nagnakaw si Fubao. Ito ay binili ni Tagapangulong Jiang sa halagang 10 bilyon ang Ming Dynasty Jade Pendant. Sinasabi mo pa rin hindi ka nagnakaw? Ibalik niyo kay Fubao. Bigayan ni Lola kay Fubao. Anong nangyayari rito? Bakit ganyan ang batang yan? Oo nga. Ikaw na bata ka. Bukod sa Makati ang kamay. Sinungaling ka pa. Ngayong araw, parurusahan kita para kay Tagapangulong Jiang. Tigil. Tumigil kayo. Kuya? Madam, anong ginagawa niyo rito? Tamang-tama ang dating niyo. Kapag nalaman ni Jiang Mingzu na tinulungan ko siyang mahanap ang kwintas niya, siguradong hahangaan niya ako ng husto. At madali na nating makukuha ang deal, di ba? Fubao, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo sa kaniya? Ano namang pakialam mo sa ginagawa ko? Kapatid ko si Fubao. Inaapi mo siya. Siyempre may kinalaman yon sa akin. Kapatid? Siya, yung pabigat na tinapon na ng pamilya namin. Tinuturing mo pa siyang kayamanan. Kaya naman pala malapit ng malugi ang pamilyang Gu. Ikaw? Tama na. Kahit si Jiang Mingzu ay panig sa akin. Dahil sa pakikisama mo sa malas na yan, humanda ka sa kamalasan na darating sa'yo. Madam, hindi ko naman sinasadyang apihin ang pabigat na ito. Kasi kanina, nahuli ko siyang balak kunin ang gamit niyo. Mabuti na lang, nabawi ko agad ito para sa inyo. Sinasabi mo ba na kinuha mo to mula kay Fubao? Tama ka. Ang babaeng to ay isang magnanakaw talaga. Kung hindi ko pa ito nalaman ngayon, sigurado ako na ibenta na niya ito noon pa. Halik kayo rito. Guching, pinapayuhan kita. Lumayo ka na sa malas na babaeng to habang maaga pa. Kundi, madadamay lang ang pamilyang Gunyo. Huwag kang luluhod at magmamakaawa sa akin. Ang babaeng ito na nagnakaw, kaladkarin niyo siya palabas. Gunggong ka ba? Mali ang hinuli niyo. Ang masamang babaeng yun ang tunay na magnanakaw. Ikaw talaga ang huhulihin namin. Nagawa mong kunin ang gamit ng apo ko. Napakalakas ng loob mo. Apo? Anong apo? Si Fubao? Siya ang kaisa-isa kong apo. Ano? Siya talaga ang apo niya. Apo ni Tagapangulong Jiang? Tama ba ang narinig ko? Napakaswerte naman itong si Fubao. Totoo. Yan. Pati ang pamilyang Gu ay makikinabang din at makakakuha ng kontrata. Si Fubao ay talaga namang nagdadala ng swerte sa pamilya nila. Pero yung si Mayor, dahil kinalaban niya si Fubao, di ba't parang kinalaban na rin niya si Tagapangulong Jiang? Dapat tayong lumayo sa kanya para hindi tayo malasin. Tama. Ano? Napunta ang kontrata sa pamilyang Gu? Ikaw ang malas sa buhay ko. Dahil sa'yo, kaya di ko nakuha ang kontrata. Pagsisisihan mo to. Fubao, mag-ingat ka. Fubao, mag-ingat ka. Kuya, mag-ingat ka. Masamang babae. Di kita titigilan. Bitawan mo ako. Bitawan mo, sabi ako. Masamang babae. Hangal.
Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi lang ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang ang nawala, pati ang ibang tao ayaw na rin makipagtulungan sa atin. Kasalanan ko ba yon? Kung hindi dahil sa malas na batang yan, nakuha ko na sana ang deal. At pati ang pamilyang Gu na yan. Dahil lang sa malas na yan, pinili nilang kalabanin tayo. Ngayon, ang lahat ay gustong makipagtulungan sa pamilyang Gu. Kailangang humanap ako ng paraan para maturuan sila ng leksyon. Si Shanghai? Siya na naman. Noong nakaraang linggo lang ay binigyan ko siya ng 50,000, di ba? Bakit naubos na naman niya sa sugal? Sa pagkakataong ito, wala akong ibibigay sa kanya kahit isang piso. Sandali lang. Tiyuhin pa rin siya ni Fubao. At saka, nasa kaniya pa ang ebidensya. Nakinuha natin ang pera mula sa Changshan. Di tayo pwedeng magpadalos-dalos. Pero si Shanghai, parang balon siya na walang katapusan. Hindi naman pwedeng araw-araw tayong magbigay sa kanya, di ba? May plano na ako. Ang bahay na ito, mas magarbo kaysa sa pamilya Wu. Di ko akalain na ang malas na batang yon ay magiging ganito kaswerte. Ako ang tunay na tiyuhin ni Fubao at ang legal niyang tagapangalaga. Nandito ako ngayon para isama at ilayo si Fubao. Big Brother, totoo ito. Masyado niyo yatang pinapahalagahan ng pabigat na yan? Mukhang makakakuha ako ng malaking pera rito. Kung gusto niyo siyang buhayin, pwede naman. 5 milyong piso. Ang pabigat na yan, sa inyo na siya. 5 milyon? Sige. Pera lang pala ang habol mo. Hindi maaari. Ikaw? Maghanda ka na dahil idedemanda kita. Big Brother, bakit hindi mo nalang binayaran para matapos na to? Ang mga taong gahaman, kailanman ay hindi makokontento. Pero kung gagawa siya ng gulo sa mismong oras na ito, maapektuhan ang pakikipagtulungan natin sa pamilya Jiang. Huwag kang mag-alala. Papakiusapan ko si Assistant Lee para imbestigahan ang pinanggalingan niya. President Gu, may problema. Maraming reporter sa labas. Sinasabi nilang kinuha at minaltrato nyo ang bata. Gusto nilang kapanayamin kayo. At isa pa, may nagsumbong din sa atin tungkol sa pamemeke ng dokumento at hindi pagbabayad ng buwis. Ang mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue ay paparating na. Ano? Kunin mo ang lahat ng dokumento ng pananalapi sa akin ngayon din. Ikaw ba si Gu King? Suspek ka sa pagkuha at pagtatago sa isang bata, sumama ka sa amin sa presinto. Balita ngayong araw, ang CEO ng Gu Group na si Gu King ay sangkot sa pekeng dokumento ng pananalapi, pananakit sa bata at iba pang mabigat na krimen at kasalukuyan nang nasa kustudiya ng mga pulis. Bumagsak ang halaga ng stocks ng pamilya Gu at maraming investors ang nagkakagulo sa harapan ng Gu Group, hindi na makontrol ang sitwasyon doon. Asawa ko, ang talino mo talaga. Ang mga sinabi nyo, totoo ba? Paano kung ang pamilya Gu ay hindi ako bayaran? Tungkol diyan, narito ang household register at birth certificate ng walang kwentang batang yan. Dahil dito, mag-aalala ka pa bang hindi makuha ang pera? Sige, pupuntahan ko na sila ngayon din. Ang Shanghai na ito ay sapat na para mapabagsak ang pamilya Gu. Maaaring malugi ang pamilya Gu o kaya ay mawala na si Shanghai. Ano man ang mangyari, tayo ang makikinabang sa huli. Big Brother, anong balita?
Ang Shanghai na yan ay kasalukuyang naglalive para siraan tayo sa publiko. Bumagsak ng husto ang stocks ng kumpanya. Kapag nagpatuloy pa ito, tuluyan nang mawawala ang kumpanya natin. Anong gagawin natin? Aanhin ba? Panonoodin na lang ba natin ang pinaghirapan ni na mama at papa na masira ng tuluyan? Kasalanan ni Fubao kung bakit napahamak si Kuya. Kung sasama si Fubao kay Tito, hindi nasasaktan ni Tito si Kuya. Handa nang umalis si Fubao. Nasaan si Fubao? Senyorito, hindi po maganda ito. Wala na po si Miss Fubao sa kanyang kwarto. Umalis na po siya. Ano? Nag-livestream lang ako ng basta-basta, pero may mga hangal pa rin nagbibigay sa akin ng pera. Ilang araw pang ganito at yayaman na ako ng husto. Ang kulit mo naman. Paano ka nakalabas sa pamilyang Gu? Sasama na si Fubao kay Tito. Makiusap po, huwag niyo pong saktan si Kuya. Wala kang silbi. Anong silbi mo? Kahit ibenta ka, wala kang gaanong halaga. Alis. Huwag po. Fubao? Fubao, ayos ka lang ba? Ayos lang po si Fubao. Pasensya na po, Kuya. Kasalanan po ito ni Fubao dahil wala akong silbi. Huwag kang matakot. Nagsimula na ang livestream. Nawala na ang kuya ko? At ang kaisa-isa niyang anak ay kinuha ng baliw na ito mula sa pamilyang Gu. Kung malalaman lang ito ng kuya ko, hindi siya makakapahinga ng matiwasay sa kabilang buhay. Pinapagalitan tayo ng lahat. President Gu, anong gagawin natin? Kasalanan po ang lahat ni Fubao. Mga hangal, dahil sa perang ito, makakapagsaya na naman ako ng matagal. Tungkol naman sa batang walang silbi na yan, kapag naibenta ko na siya, kikita na naman ako ng malaki. Bakit ko nasabi ang totoong nararamdaman ko? Assistant Lee, ilabas mo ang kuha ng mga CCTV doon. Bilisan mo. Sige po. Ano ba ang taong ito? Bakit siya ganyan? Hindi tama ang taong to. Grabe. Tuloy-tuloy ang pag-akyat ng stocks ng kumpanya natin. Sa pagkakataong ito, salamat sa inyong dalawa ni Miss Fubao. Kumusta na ang kalagayan ni Shanghai? Masyadong tuso. Ang taong yon, di malaman kung saan nagtatago. Pero ang mga papeles para sa pag-ampon kay Fubao ay matatapos na agad. Wala na siyang magagawa pang gulo. Ayos na yan. Malapit na sigurong dumating si Zhao Zhao, di ba? Maghanda ka ng sasakyan papuntang airport. President Gu, kakakuha ko lang ng balita mula sa panganay na binibini. Sabi niya, pupuntahan muna niya ang boyfriend niya. Boyfriend? Yung sa internet ba na? Puro mabulaklak na salita lang. At niloloko lang siya sa pera?
Hello? Ang numerong tinatawagan niyo. Zhao Zhao. Isa ka talagang walang kwentang lumpo. Kung hindi lang ako naubusan ng pera dahil kay pamilyang Gu, matagal na kitang tinalikuran. Hi. Zhao Zhao? Bakit ka na parito? Kakauwi ko lang ng bansa. Gusto lang kitang makita. Ito ang regalo ko sa iyo. Zhao Zhao. Kilalang kilala mo talaga ako ah. Makakapagsaya na naman ako ng husto nito. Kailangan ko nang paalisin ang lumpong ito. Zhao Zhao. Pamilya mo ba yan? Sige na, Zhao Zhao. Nakita mo na naman ako. Baka mag-alala na ang pamilya mo kapag di ka pa umuwi. Pero, Zhao Zhao. Tawagan mo lang ako kung mamimiss mo ako. Pupuntahan kita. Bakit hindi pa bumabalik si kuya? Ang tapang tingnan ni ate. Pas hindi na yata kaya ni Fubao. Ipakuha mo si Fubao ng tubig para kay ate. istorbo. Candy ba to? Ilalagay ni Fubao ang candy sa tubig para maging masaya na si ate. Huwag mong hawakan ang gamot ko. Sabi ng doktor, wala namang seryosong problema. Magsalita ka? Ano ba talaga ang nangyari? Ginusto niya yan. Gu Zhao? Ayusin mo ang iyong ugali. Big brother, huwag ka munang magalit. Mali ba ang sinabi ko? Sinira niya ang gamot ko. Iyon na sana ang tanging makakapagpagaling sa binti ko. Tama nga ang sinasabi ng iba. Isa siyang malas sa buhay. Ikaw talaga? Big brother, huwag ka munang magalit. Gu Zhao, pwede ba na huwag kang maging masyadong mapilit? Ako pa ang mapilit? Sa bagay, lumpo lang naman ako. Hindi hamak na mas magaling ang buo mong kapatid. Zhao Zhao, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ikalawang binibini, Anong ginagawa mo? huwag po muna kayong magmadali. May sasabihin po ako sa inyo. President Gu, pinabili niyo po ako ng gamot sa manggagamot. Pagkarating ko pa lang, nakita ko na. Ipasara na ang klinika. Ipinasara? Bakit? Sabi nila, ang pekeng manggagamot na yon ay nagbebenta ng mga peking produkto. Lalo na ang pildoras na pampabago ng kasarian ng sanggol na iyon. Maraming kababaihan ang uminom niyan at nagkaroon ng problema sa mga sanggol nila. Nagmadali ako rito para sabihan ng miss na kailangang magpa-check up agad sa katawan. Peke ang gamot? Kailangang madala agad si ate para magpa-check up. Buti na lang at walang nangyaring masama. Salamat talaga kay Fubao sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung anong mangyayari. Fubao, gising ka na ba? Masakit pa ba ang ulo mo? Kuya, ate. Fubao, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Ate, hindi galit si Fubao sa'yo. Kung pati ang gamot na yon ay walang bisa, paano na ang binti ni ate? Mahalaga ba ang gamot na yan para kay ate? Ilang taon na kaming naghahanap ng mga doktor, pero di pa rin nila mapagaling ang binti ko. Sabi pa nga ng mga doktor, hindi na raw gagaling ang binti ko habang buhay. Huwag ka nang malungkot, ate. Naniniwala si Fubao sa'yo. Siguradong gagaling ka rin.
Little Lucky Star, nagsisimula ka na namang humiling? Huwag mong maliitin si Fubao. Sige na, sige na. Sino bang mangangahas na maliitin si Little Ancestor? President Gu, ikalawang binibini, sabi ng doktor, ang binti ni ikalawang binibini ay maaari nang mapagaling. President Gu, ikalawang binibini. Sabi po ng doktor, ang binti ni ikalawang binibini ay maaari nang gamutin. Talaga? Siguradong sigurado po. At sa pinakabagong operasyon, ang tsansa na gumaling siya ay nasa 70%. Kailan po ako pwedeng maoperahan? Kung wala namang problema sa check-up, maaari na itong ayusin bukas. Sabi na sa iyo ni Fubao, ang binti ni ate ay siguradong gagaling din. Bakit ang bagal mong maghatid ng pera? Madam, hindi maganda to. Nahuli si Himalang doktor. Hindi tayo makakabili ng pildoras na pampabago ng kasarian ng sanggol. Ano? Sabi po nila, nagbebenta raw si Himalang doktor ng peking gamot. Nandoon din ang mga tao ni Pamilyang Gu noong oras na yon. Walang hiya. Paanong magbebenta si Himalang doktor ng peking gamot? Ayaw lang talaga nila akong makitang magkaroon ng tagapagmana. Pagsisihan din to ni Pamilyang Gu balang araw. Hinto. Bakit 10,000 lang to? Kung ayaw mo, di huwag. Kung hindi lang dahil sa hangal na si Gu Jiao na ayaw na akong bigyan ng pera, bakit pa ako hihingi sa'yo? Si Gu Jiao na naman. Dahan-dahan lang. Congratulations sa paglabas ng ospital ni Pangalawang Ate. Ni Pangalawang Ate. Nakakalakad na si Pangalawang Ate. Mula ngayon ay masasamahan na niya si Fubao na maglaro ng bola. Sige na, maghugas na kayo ng kamay at kumain. Tara na. Big Brother, mauna ka na muna. Sasagot lang ako ng tawag. Hello, Ahay. Pumayag ka na bang makilala ang pamilya ko? Zao Zao. Hindi sa ayaw ko. Kaya lang, alam mo naman, ang sitwasyon ko ngayon. Baka hindi ako magustuhan ng pamilya mo. Hindi mangyayari yon. Mabubait ang pamilya ko. Zhao Zhao, huwag ka munang magmadali. May paraan ako. Anong paraan? Di ba ang kumpanya ng kuya mo ay may binubuo na bagong produkto ngayon? Gusto kong magnegosyo. Kailangan mo lang kunin ang impormasyon tungkol sa produkto. Pero, pinaghirapan yon ng kuya ko. Isipin mo, kapag kumita na ako ng pera, sa tingin mo ba, ay hindi pa rin papayag ang kuya mo na magkasama tayo? Sige. Yayaman na ako nito. Gu Group. Ito ang mapapala mo. Sa paglaban mo sa grupong Wu namin. Big Brother, ngayong araw, may kailangan pa akong asikasuhin. Mag-isa ka muna ngayong araw at maglibang dito sa opisina. Zhao Zhao, anong ginagawa mo sa opisina ko? Big Brother, may hinahanap lang ako. Lumabas ka muna sandali. Sakto at may sasabihin ako sa'yo. Hindi naman sa pinagbabawalan ka ni Big Brother na makasama ang taong yon. Kaya lang ay, hindi pa natin siya gaanong kakilala. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Big Brother, alam ko po. Pero mabuting tao si Ahay. Huwag kang mag-alala. Isasama ko siya rito para mabisita ka.
Fubao, anong ginagawa mo? Fubao, anong ginagawa mo? Fubao, importante ang dokumentong ito. Hindi mo pwedeng sulatan ito. Naintindihan mo ba? Dahil dito, makakasama ko na si Ahay. Sino si Ahay? Si Changhai yon, ang magiging bayaw mo. Fubao, ang tungkol dito, huwag mong sasabihin kay kuya, ha? Sige po. Ang bait naman. Nagloloko na naman si Tito. Kung hindi sasabihin kay Kuya, sasabihin ko na lang kay Kuya. Fubao, dito ba ang tinutukoy mo? Huwag kang mag-alala. Isang hangal lang si Gujiao. Ipinagkuha ko na siya ng napakalaking insurance. Kapag nakuha na natin ang mga dokumento, tatapusin ko na ang buhay niya. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ng ate ko. Fubao, manatili ka lang dito. Huwag kang gagawa ng ingay. Babalik din ako agad. Sino yan? Ahay. Guksun. Kumusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na ha. Hindi sinasadya ni pangalawang ate. Pangalawang ate. Talagang napakasama ni Changhai. Gusto kanyang saktan. Huwag ka nang makisama sa kanya. Guksun. Nagpunta ako rito para makita ka at iniwan si Changhai. Bakit mo siya sinisiraan ng ganyan? Totoo ang sinasabi ko. Pangalawang ate. Hindi mo alam? Tama na. Guksun. Kung magsasabi ka pa uli ng masama tungkol kay Changhai, mag-ingat ka dahil baka hindi mo na ako maging ate. Pangalawang ate, huwag ka nang lumapit sa masamang tao. Sa tuwing nasasaktan ka, laging si Fubao ang kawawa. Fubao? Parang sinira ko na naman ang lahat. Huwag kang mag-alala, kuya. Siguradong maiintindihan din ni ate pangalawang ate ang lahat ng sakripisyo mo. Ngayong mailulunsad na ito ng maaga, hindi na tayo matatalo ni Gu Group. Pero, alam na ni Pamilyang Gu ang relasyon niyo ni Gujiao. Ano ang balak mong gawin sa hangal na yon? Hindi pa madali lang yan? Dalhin mo lang siya sa tuktok ng bundok at tapusin na siya. Mawawala na ang problema at makakakuha pa tayo ng pera, isang bala, 2 ibon. Di ka ba natatakot na gantihan ka ni Pamilyang Gu? Ano naman ngayon? Baliw na baliw sa akin ang hangal na yon. Kung ngayon ay kaya niyang saktan ang kapatid niya para sa akin, bukas ay kaya na niyang makipaghiwalay kay Pamilyang Gu. Sa oras na yon, sino pa ang magmamalasakit sa kanya? Changhai, bakit ka naging ganyang klaseng tao? Si ate pangalawang ate yan. Gujiao. Ikaw, anong ginagawa mo? Walang hiyang lalaki. Ang isang to ay kabayaran para sa ginawa mo sa kapatid ko. Gujiao. Hayop ka. Tumigil ka na. Pangalawang ate. Huwag ka nang umiyak. Marami pang mabuting lalaki sa mundo.
Saka isa pa. Di ba wala namang napala ang Shanghai na yun? Yung card na binigay mo sa kanya? Di ba na-freeze naman? Pero naibigay ko na ang impormasyon ng mga bagong produkto natin kay Shanghai. Ano? Ginamit ni Grupong Wu ang ating mga importanteng dokumento para maunang maglabas ng bagong produkto at kinuha ang lahat ng ating mga kliyente. Zhao Zhao, isama mo muna pauwi si Fubao? Sige, Ako na ang bahalang magayos nito dito. kasalanan ko ang lahat. Huwag ka nang malungkot, pangalawang ate. Hindi magtatagumpay ang mga masasamang tao. Fubao, Yaman na tayo, yaman na tayo. Wala pang isang linggo, nakabenta na tayo ng 100 milyong piso. Kung magpapatuloy ang ganitong benta, hindi na tayo kailangang mag-alala habang buhay. Sa labas ngayon, maraming galing sa pamilyang Go ang pumupunta rito para magmakaawang makipagtulungan sa atin. Ang Go Group naman ngayon ay talagang tapos na. Tingnan natin kung paano pa sila magyayabang. Halo? President Wu, may problema tayo. Sa tapat ng ating kumpanya, maraming mga mamimili ang nagkakagulo. Ano raw ang sinasabi nila? May problema raw sa produktong ibinebenta niyo at hinihingi nila ang kanilang pet. Ano? Paano nangyari yon? Ang cash flow natin ay kulang na. Bumabagsak na rin ng mabilis ang presyo ng stocks natin. Kailangang mapanatiling matatag ang stocks natin. President Wu, marami na namang mga partner ang pumupunta rito. Sabi nila kakansilahin na raw ang pakikipagtulungan. Anong gagawin natin ngayon? Emergency ang sitwasyon ngayon? Pupunta muna ako sa kumpanya. Ngayon din, lahat ng mahahalagang gamit dito sa bahay ay itago at iligpit mo na lahat. Sino? Sino ka? Magandang araw po, Mrs. Wu. Dahil ang inyong kumpanya ay idineklara ng bankrupt ng mga pinagkakautangan, isasara at kukunin na namin ang bahay na ito, pati na ang lahat ng mga ari-arian sa loob nito. Ano? Ang mga kagamitang ito ay hindi na sa inyo, wala na kayong karapatang ilabas ang mga ito. Umalis na kayo agad. Buksan nyo to. Buksan nyo ang pinto. Isusumbong ko kayo. Buksan nyo. Anong nangyayari rito? Sabi nila, ang kumpanya natin ay napadeklara ng bangkarote ng mga pinagkakautangan. Mga balimbing talaga sila. Tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. Malinaw na galing ito sa Go Group ang mga dokumentong nakuha. Paano ito nagkaproblema? Siguradong ito ay plano ng Go Group na yan. Siguradong sinadya nilang gawin ito sa akin. Mrs. Wu, anong kaguluhan ito? Hindi kaya dumating na agad ang karma mo? Tumahimik ka. Mukhang itong si Fubao ay isa palang maswerteng bata. Kung alam ko lang noon, dapat pala ay inampon ko na siya. Baka sakaling gaya ng Go Group ay sikat din ako ngayon. Hindi siya maswerteng bata. Kamalasan lang ang dala niya. Bakit parang nagagalit ka na agad diyan? Alis na tayo. Baka mahawa pa tayo sa kamalasan na yan. Ikaw, hindi maaari. Hindi siya maaaring maging maswerte. Kamalasan lang ang dala niya. Siguradong siya ang nagpahamak sa atin. Sigurado ako. Ngayon, anong gagawin natin? Sumakay ka na. Ang ating playboy, kailan ka pa naging ganyan kawawa? Ang masamang babaeng yan na si Gu Jiao, nagpahanap pa talaga ng sasaktan ako. Pero, may dala akong magandang balita. Anong magandang balita naman ang meron ka? Bakit ka nagmamadali? Lumabas ka na. Goodbye.
Big Brother, ito lang ang nakayanan ko ngayon. Ang kulang na pera, gagawa ako ng paraan para makahanap. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan na ang pinaghirapan ni Papa ng maraming taon ay mawala lang sa akin. At si Fubao? Nakapag-ipon din ng maraming pera si Fubao? Anong ginagawa nyo? Sige na, ayos na ang problema. Ayos na? Ang Wu Group ay nagka-problema sa production line. Bangkarote na sila. Pero ginamit nila ang mga datos natin, paanong nagkaroon ng problema? Dahil ba ito sa ating research? Ano ito? Fubao, anong ginagawa mo? Fubao. Sa huli, maraming salamat muli sa inyong lahat sa paglalaan ng oras para sa bagong produkto sa paglulunsad ng Lucky Star. Ngayon naman, ating tawagin si Fubao para sa ating ribbon cutting. Matapos mailabas ang Lucky Star, ang ating kumpanya sa nakaraang quart ay agad na dumoble ang kita. Nitong mga nakaraang araw, nagpakahirap ka talaga. Pumunta ka sa Finance Department para kumuha ng iyong bonus. President Gu, nitong mga nakaraang araw sa merkado ay maraming lumabas na mga panggagaya sa Lucky Star. Ginagamit nila ang mababang presyo para makaakit ng maraming mamimili. Ang taong nasa likod nito ay si Wunan. Si Wunan? Talagang hindi tumitigil ang grupong Wu na yan. Ang mga bagay na ito ay hayaan mo na sa mga abogado na asikasuhin. Masyadong malinis gumalaw ang grupong Wu, wala tayong mahanap na ebidensya. Sa ginagawa nilang ito, masyado nilang nagugulo ang presyo sa merkado. Hindi lang nagdudulot ng pagbaba ng ating kita, pati ang ibang mga negosyante ay marami na ring reklamo. Naiintindihan ko. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Nagtatrabaho si President Gu, hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi pwedeng pumasok. President Gu, pasensya na, hindi ko sila napigilan. Tito, bakit kailangang pumunta rito ni Tito nang may ganitong kaguluhan? May kailangan ba kayo? Pamangkin, kamakailan lang ay ang Wunan ay kinakalaban ng kumpanya natin. Gumagawa at nagtitinda sila ng mga peke. Ang tungkol dito, siguradong alam mo na to, di ba? Oo. Ano naman kung alam ko? Ngayon, meron kang dalawang pagpipilian. Una, iwanan mo na agad ang malas na babaeng yan at humingi ka ng tawad kay Pamilya Wu. Ikalawa, papalitan ang mamumuno sa Gu Group. Bigyan nyo kami ng suportang pampinansyal. Tama. Ang dapat nyo lang gawin ngayon ay gawin ang lahat para bigyan ng problema si Gu Qing. Kumpanya ito ng mga magulang ko. Anong karapatan nyo? Dahil sa paulit-ulit mong pagdadala ng panganib sa grupo, kaming mga nasa board ay may karapatang siguraduhin na may tamang pinuno ang kumpanya. Totoo po. Dapat lang po. Tama po siya. Kayo. Kung gusto mong iligtas ang Gu Group, pwede naman. Maglabas ka ng pera at bilhin mo ang lahat ng shares. Pero, kapag wala kang pera bukas, humanda ka ng umalis sa Gu Group. Ang mga walang hiya na yan. Ang mga shares na yun ay maliwanag na kinuha nila ng sapilitan. Ngayon, ang tunay nilang kulay ay hindi na rin naitago sa wakas. Big Brother, hindi natin pwedeng paalisin si Fubao. Pero saan naman tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Bukas ng umaga, pupunta ako sa bangko para mag-loan. Ate,
Bakit hindi pa bumabangon si Fubao ngayon? Hindi kaya may sakit siya? Senyorito, senyorita, naku po, nawawala si Miss Fubao. Ano? Nawawala si Fubao? Hinanap niyo na ba? Opo. Hinanap ko na siya kahit saan. Tinignan ko na ang CCTV. Maagang lumabas si Fubao kanina. Huwag kang mag-alala. Parating na ako. Pamangkin, nandito ako para tuparin ang ating usapan. Ngayong araw, alinman sa magbayad ka. O kaya naman, ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis na sa Gu Group. Nakahanda na ang pera? 10 milyong piso. 10 milyon? Minamaliit mo ba ako? Mukhang hindi mo na maisasalba ang Gu Group. Palayasin siya. Bitawan niyo ako. Sabi ng bitaw. Tigil! Fubao? Bakit ka lumabas ng mag-isa? Nag-aalala si Fubao kay kuya. Napakagandang samahan ng magkapatid. Naantig talaga ako. Dahil sa malas mo, ang kuya mo ay napaalis sa kumpanya. Hindi malas si Fubao. Sabi ni Papa, si Fubao ay mapalad. Hindi malas. Kung ganoon, maglabas ka ng pera para sa kuya mo. May pera ba kayo? Walang pera si Fubao. Walang pera? Kung ganoon, ang dalawang walang kwentang to, itapon niyo sila palabas. Fubao. Sino maglalakas loob na hawakan ng apo ko? Jiang Mingzu, anong ginagawa mo rito? Lola, Mabait na Fubao. Madam, ito. Anong nangyayari rito? May nagsabi sa akin na may nangyaring masama sa inyo, kaya naman nagmadali akong pumunta rito. Wala ring silbi ang pagpunta mo. Usapan ito ng Gu Group. Director Jiang, hindi magandang makialam ka rito, di ba? Wala nga akong karapatang makialam sa usapang ito, pero si Fubao ay meron. Siya? Ang batang ito na wala namang pakinabang? Anong karapatan niya? Binili ko na ang kalahati ng stocks ng Gu Group. Ngayon, ang kumpanya ay pinamumunuan na ni Fubao bilang pinakamalaking shareholder. Ano? Fubao, ngayon, ikaw na ang masusunod. Paano mo gustong gawin ito? Lola, palayasin mo siya. Palayasin siya. Umalis. Anong Alis. ginagawa nyo? Huwag Alis. akong hawakan. Anong Alis. ginagawa nyo? Huwag Alis. akong hawakan. Huwag Alis. akong hawakan. Director Jiang? Maraming salamat po. Walang anuman. Kung magpapasalamat ka, kay Fubao ka magpasalamat. Tunay siyang swerteng bituin ng pamilya niyo. Fubao. Salamat sa iyo. Hindi ko inasahan. Makakakuha pa tayo ng ganito kalaking pera. Sa'yo ito. Bakit kayo kukuha ng ganon kalaki? Kung mas marami ang trabaho, mas malaki ang makukuha. Ideya namin ito. Siyempre dapat mas malaki ang parte namin. Chair. Bakit ang perang kinita namin? Kailangan pa nating bigyan si Shanghai ng dagdag na parte. Ang tanga na yon, baon na baon sa pautang na may mataas na interes. Baka mamaya madamay pa tayo. Kung ako ang tatanungin, hayaan na lang natin siya. Ngayon sa labas, kung saan-saan ang mga pinagkakautangan ni Shanghai. Hayaan nating sila ang kumilos. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa tayo pa mismo ang kumilos? Yang dalawang walang hiya. Nagbalak pa talaga silang saktan ako. Makikita nyo ang bagsik ko. Fubao, ano pa ang gusto mong bilhin?
Pagod na ako. Pagod ka na? Sige, dito ka lang muna at maghintay kayo sa akin ni Fubao. Pangalawang ate, bibili lang ako ng tubig, okay? Tita, Malas naman. Fubao, maayos ka lang ba? Ano bang ginagawa mo? Wala ka bang ibang magawa kundi ang mangbuli ng bata? Ginagawa niyo pang kayamanan ang malas na batang iyan? Puro malas ang pamilya niyo. Huwag niyo lang ilalapit ang kamalasan niyo sa anak ko. Mayor, napakasama ng ugali mo. Baka dahil dyan ay ang nasa loob ng bata mo ang magbayad sa lahat ng ito. Hoy, tumigil ka nga. Pakialam mo na lang ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo. Hanggat hinahayaan niyo ang malas na batang iyan na manatili sa bahay niyo, ang pamilya niyo ay hindi kailanman magkakaroon ng maayos na buhay. Ikaw talaga. Ang anak ko ay swerte, kaya walang mangyayaring masama sa kanya. Magnanakaw. Magnanakaw. May kumuha sa anak ko. Bata. Ang bata ko. Yaozu. Nasaan ang Yaozu ko? Ang anak mo? Wala na siya. Hindi maaari. Bakit ka nandito? Nasaan ang asawa ko? Isinumbong siya ni Shanghai. Kaya nahuli na siya. Shanghai. Tama na. Huwag mo nang kaawaan ng sarili mo. Kung gusto mo makaganti, bumangon ka. Tayo, isa-isa nating tatapusin to. Yan ang napala mo sa hindi pagbibigay ng pera sa akin. Sa susunod, sa kulungan ka na tumira. Kilos na. Makakapagsugal na naman ako ng maigi ngayong gabi. Tapos na ang isa. Iyong masamang babae na lang ang natitira. tita. Gising ka na? Tita. Masamang babae. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Dahan-dahan lang. Kapag naging baldado yan, hindi natin siya maibebenta sa magandang presyo. Kahit maging baldado pa siya, kulang pa yan sa kanya. Nandyan na ang bibili? Susunduin ko lang. Nagmamakaawa ako, tita. Huwag niyo pong ibenta si Fubao. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa kamalasan mo, hindi mapapahamak ang anak ko, at ang asawa ko ay hindi rin mahuhuli ng mga pulis. Hindi po si Fubao. Wala akong pakialam kung siya o hindi. Kapag naipadala na ni Pamilyang Gu ang pera, tuluyan na kitang ibebenta para sa natitirang buhay mo. Ay mabaon ka sa hirap at sakit. ₱50,000 para sa matanda. Yung bata, 30,000. Pabigat lang yang bata. Anong gagawin ko sa kanya? Yung matanda. Mukhang nasa 30 na. Pero pwede niya akong bigyan ng anak. 50,000. Yan na ang huling presyo. Kukunin ko na silang dalawa. Sige. 50,000 kung 50,000. Hemp, ang lakas ng loob ng batang.
to na kalabanin ako. Tingnan natin ngayon kung paano ka ililigtas ni na Guqing. Nandito na. Anong tinitingin-tingin mo? Ayusin mo yung paningin mo. Walang hiyang babae ka. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Na-trace na namin ang signal ng cellphone ni May Air. Nasa isang abandonadong bodega ito sa silangan ng lungsod. Big brother, bilisan mo pa ang pagmamaneho. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Maging babae na kita sa madaling panahon. Ano naman kung saktan kita? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na ba ng pera? Igapos niyo na yan at isakay sa kotse ko. Nagmamadali na akong umuwi para magkaanak. Tita, Kayong dalawang mahirap. Huwag niyo akong hawakan. tita. Tita, takbo na. Ikaw na masamang bata ka. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Hayop ka. Ang walang kwentang batang ito. Ako lang ang may karapatang umapi sa kanya. Tita, ingat. Tita, huwag kang matakot. Darating na ang mga kuya natin. Fubao, takbo na. Bilis takbo. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong harangan ako. Pagbabayarin kita. Sana. Di ko akalain na ililigtas mo ako. Tunay ngang swerte ka sa buhay ko. Nariyan pala. Fubao, maayos ka lang ba? Mabuti naman kung ganoon. Hulihin niyo ako. Fubao, huhulihin na kita. Fubao, karagagaling lang ng binti ng ate mo. Huwag kayong maglaro ng ganyan. Big brother, bakit para kang matandang babae kung kumilos? Tama, tama. Kuya? May masamang nangyari. Ano yon? May problema ba uli sa kumpanya? Natanggap ako. Sa pamantasang Qingbei, Ang galing mo, kuya. dahil ito sa swerteng dala ni Fubao. Magsalita ka na lang. Bakit kailangang halikan ng kapatid natin? Bakit? Si Fubao ang pinakagusto ko eh. Kalokohan. Si Fubao ay siguradong mas gusto ang mabangong ate, di ba? Gusto ako. Gusto ako? Ako. 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 Mahahati na sa dalawa si Fubao.